At pangatlo, release fruit that multiplies. Hayaan mo na mamunga ka ng masaganang bunga na binibigay ng Diyos. John 15:8, napaparangalan ng aking Ama kung namumunga kayo ng sagana. At sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo na mga tagasunod ko kayo. Kaibigan, maaaring dahil sa pagmamahal, habag at kabutihan ng Diyos sa iyo ay gusto mo na maparangalan mo siya sa iyong buhay. Praise God! Pero hindi ka hihinto dyan. Kailangan malaman mo kung paano mo siya mag-glorify o mapiplease sa iyong buhay. Ang sabi dyan sa talata ay kailangan mo magbunga ng sagana. Take note, hindi sinabi na basta magbunga ka lang. Yung sapat lang na bunga. Nagpe-pray, hindi nagmumura, nakakaiwas sa chismis, nag-worship ng Sunday. No, hindi lang yon. Ang sabi ay mamumunga ng sagana. Kaya nga ito ang dahilan kung bakit may pruning season. Kasi kung namumunga ka na, ay hindi pa sapat yan. Kundi gusto ng Diyos na mamunga ka pa ng sagana. Ang ibig sabihin, layunin ng Diyos na ang bunga sa buhay mo ay hindi manatili lang sa'yo, kundi umaapaw, kumakalat, at magdadala ng karangalan sa Diyos. Ang tawag dyan, release fruit that multiplies. Sabi ng Panginoong Hesus, napaparangalan ng aking Ama kung namumunga kayo ng sagana. Yung salitang sagana sa original na Griego ay polus. Ibig sabihin, masagana, marami, hitik na hitik, hindi kakapiranggot. Now, ito yung maganda. Hindi lang ito tungkol sa personal spiritual growth mo. Hindi lang ito as long as I'm becoming a better person, okay na ako. Hindi. Ang saganang bunga na sinasabi ni Lord ay bunga na may epekto sa ibang tao. Bunga na nagpapakita ng Diyos na nasa iyo sa ibang tao. Bunga na nagmumultiply na maranasan ng iba ang epekto ng presensya ng Diyos kasi kasama kanila. Now, bakit ang pamumunga mo ng sagana ay magbibigay ng glory sa Diyos? Kasi kung namumunga ka ng hindi lang basta namumunga, kundi sagana, ay naipapakita mo kasi na ikaw ay talagang disciple ng Diyos. Pansinin mo ang sequence na makikita mo sa talata. Una, namumunga ka ng sagana. Then, pangalawa, magre-resulta ito na nakikita ng iba na ikaw ay disipulo ng Panginoong Hesus. And then, pangatlo, nagiging resulta ito na napaparangalan mo ang Ama. Napaparangalan mo ang Diyos. O, ibig sabihin, ang totoong bunga ng isang Kristiyano ay hindi lang pagbabago sa sarili, kundi magiging instrumento ka din ng pagbabago ng iba. Kapag nakikita ng pamilya mo, ng office mates mo, ng friends mo, ng kapitbahay mo na may bunga sa buhay mo, hindi lang nila nasasabi na ang bait mo. Sinasabi nila, ang galing ng Diyos na meron ka. Kasi pati ako nahahawa, pati ako sinasaliksik ko na rin ang Diyos. Kaya kapatid, kung iniisip mo ang Christian life ay tungkol lang sa magpakabait, magbasa ng Bible, huwag gumawa ng kasalanan, ay kulang yan. Kasi ang totoong goal ng Panginoong Hesus ay hindi lang ikaw ang magbago, kundi aapaw ka. Makakaapekto ka sa iba. Gagamitin mo ang bunga na yan para baguhin din ang iba. Kaya kung totoo kang nakakabit sa baging o vine sa Panginoong Hesus, hindi mo pipigilan ang bunga, kundi ibubuhos mo ito sa iba. I-release mo ito. Hahayaan mo lumago ang epekto ng Diyos sa buhay mo, sa paligid mo. Dahil ang buhay na nakakabit sa Panginoong Hesus ay buhay na hindi lang para sa sarili, kundi ito ay buhay na namumunga para sa iba. Isipin mo ang isang puno ng mansanas. Kapag ito ay namunga, ano ba layunin ng bunga? Hindi lang para pagandahin ang itsura ng puno. Hindi rin para pakainin yung sarili niya. Ang bunga ay may buto at ang buto ay dinisenyo para magtanim ng panibagong puno. Tama ba? Kaya mula sa isang bunga, pwedeng magkaroon ng bagong puno. At mula sa mga bagong punong yon, mas marami pang magiging bunga hanggang sa ang dating iisang puno ay naging buong bukirin ng prutas na nagpapakain ng mga nagugutom. Yan ang ibig sabihin ni Lord sa saganang bunga. Hindi lang ito sa growth mo, hindi lang ito tungkol sa personal maturity, tungkol ito sa epekto mo sa ibang tao. Ang tanong na dapat mo itanong palagi, sino ang lumalago dahil sa ginagawa ng Diyos sa buhay ko? Kasi kapatid, hindi ka niligtas ng Diyos para lang sa sarili mong kabutihan. Hindi ka niya binago para lang gumaan ang buhay mo. Binago ka niya para maging daluyan ka ng pagbabago sa buhay ng iba. Kaya nakaka-bless yung ating
ating mga D-group leader, week after week ay ginagamit nila yung kanilang buhay, ginagamit nila yung bunga ng Panginoong Hesus sa kanilang buhay para ma-bless din ang iba. Kaya nga, ganun din tayo mga members. Tayo din ay mag-step up. Hayaan natin magpabunga ang Diyos sa atin at tayo din naman ay dapat mag-overflow yung bunga ng Diyos sa atin at maka-apekto din sa iba. Paano? Tayo din ay magdi-disciple din ng iba. Ang buhay Kristiyano ay hindi spiritual storage. Ito ay spiritual supply chain. Tumanggap ka para makapagbigay ka. Napupuno ka para maipasa mo. Ikaw ay pinagpala para maging pagpapala. Nung isang araw, nagkaroon ako ng privilege na ibahagi ang gospel sa dalawa naming kamag-anak. At sa biyaya ng Diyos, tinanggap nila si Lord bilang Panginoon na tagapagligtas. Pero hindi doon natapos. Sabi ko sa kanila, hindi lang kayo niligtas para makapunta sa langit. Niligtas kayo ng Diyos para maging pagpapala rin sa iba. Kaya, tinutulungan ko silang magsimula ng negosyo. At sinabi ko sa kanila, pinagpala ako ng Diyos, tinuruan niya ako kung paano magnegosyo. At ganun din, tuturuan ko din kayo. Kapag nagpipray tayo, hindi lang tayo nagpipray ng Lord, bless our business. Ang prayer natin ay, Lord, bless us so we can bless others. Dahil ang layunin ng pagpapala ay hindi lang para sa atin, kundi para sa iba. We are meant to multiply the grace, meant to multiply the goodness, meant to multiply the wisdom, meant to multiply the kindness that God has poured into us. Ang Diyos ay Diyos ng overflow, hindi ng kulang. Kaya kapag puno ka na, wag mong itago. Kaya kapag puno ka na, wag mo itong itago, kundi ipasa mo. May isang lalaki na ang pangalan ay Danny Simpson, taga Ottawa, Canada. Noong 1990, desperado si Danny. Wala na siyang pera at wala rin siyang gaanong kakayahan. Kaya sa kagipitan, kinuha niya isang lumang baril na minana pa ng pamilya nila at ginamit ito para magnakaw sa isang bangko. Alam mo kung magkano nakuha niya sa bangko? $6,000. Pero dahil hindi naman siya bihasa sa ganitong gawain, nahuli siya agad. Pero ito'y nakagulat. Habang nililitis ang kaso, sinaliksik ng mga otoridad ang baril na ginamit niya. Doon nila natuklasan na ito pala isang 45 Colt semi-automatic na gawa ng Ross Rifle Company noong 1918. Ito ay isang antigong baril na nagkakahalaga ng halos $100,000. Nagnakaw siya ng $6,000 gamit ang isang baril na ang halaga pala ay $100,000. Hawak-hawak na niya ang isang bagay na mas higit pa sa pinipilit niyang kunin. Pero hindi niya alam na mas marami pa pala ang meron siya. Kaibigan, ganyan na ganyan ang maraming Kristiyano ngayon. Desperado tayong gumawa ng epekto sa iba. Hinahanap natin ang calling natin. Nagtatanong tayo, paano ba ako makatulong sa gawain ng Diyos? Gustong-gusto natin gumawa ng impact, pero nakakalimutan natin na hawak na natin ang kailangan natin. Hawak mo na ang testimony mo. Hawak mo na ang mabuti mong relasyon, resources, at oras na binigay sa iyo ng Diyos. Hindi mo kailangan maghanap pa sa labas. Ang tanong ay hindi kung ikaw ba ay equipped. Ang tanong ay willing ka bang i-release ang meron ka na? Kasi ang tunay na bunga ay hindi lang galing sa kung anong hawak mo, kundi kung paano mo to ginagamit. Hindi mo kailangan ng bagong bagay para mamunga. Kailangan mo lang ng pusong handang ibigay sa Diyos ang meron ka na. Kailangan mo lang maging generous. So kapatid, wag mo sayangin ang parang baril sa kamay mo. Ang ibig sabihin, yung mga gifts na binigay sa iyo ng Diyos, wag mo itago ang bunga. I-release mo ito. Dahil baka sa pagiging tahimik mo, may nawawalan ng pag-asa, pero sa pagtayo mo, sa pagbabahagi mo, sa pagsunod mo, sa pag-disciple mo, may buhay na mababago. May isang pastor na nagkwento tungkol sa mga puno ng mangga sa kanyang bakuran. Sabi niya, noong March, matikas at tuwid ang mga sanga ng mangga. Pero pagdating ng May, nakita ko halos dumikit na sa lupa ang mga sanga. Punong-puno na kasi ng bunga. Dahil sa bigat ng mga kumpol na mangga, yumuko ang mga sanga. Doon ko naintindihan. Kaya pala gusto ng Panginoong Hesus na mamunga ng sagana ang mga disciple niya. Kasi kapag marami kang bunga, hindi ka magiging matigas ang ulo. Matututo ka yumuko at magpakumbaba. Kaibigan, kapag tunay kang namumunga para sa Diyos, hindi mo kayang itago ito. Katulad ng punong mangga, kitang-kita ang bunga. At alam mo kung anong sign ng totoong bunga? At alam mo kung anong totoong sign ng bunga? Hindi yabang.
kundi kababaang loob. Yumuyuko din ng buhay mo. Hindi dahil failure ka, kundi dahil hitik na hitik ka sa bunga, sa pagpapala at paggamit ng Diyos. Dalangin ko na kapag ginagamit ka niya at pinapabunga, hindi ka magiging mayabang, mas magiging mapagpakumbaba ka. Bakit? Kasi alam mong hindi mo ito kagagawan. Alam mong ang Diyos lang ang may gawa nito sa buhay mo. At doon mo mas lalong nararanasan ang kagalakan ng pagiging daluyan ng kanyang bunga. So, paano mo ito practically gagawin? Una, kilalanin mo na ang multiplication ay nangyayari sa araw-araw mong pakikitungo sa iba. Kapag ikaw ay may presensya sa kasamang mahirap pakisamahan, kapag nagpapakita ka ng kabutihan sa kapitbahay na nahihirapan, kapag nagbibigay ka ng pag-asa sa kaibigan discouraged, lahat ng yan ay katunayan na namumunga ka sa buhay ng ibang tao. Minsan, hindi mo agad makikita ang epekto, pero may nangyayari sa likod ng sitwasyon. Pangalawa, alamin mo at linangin ang spiritual gifts na bigay sa iyo ng Diyos. May mga tinawag para magturo, may tinawag para sa hospitality, may iba naman para sa mercy. Ano naman ang iyong kaloob? Huwag mo itago, gamitin mo ito ng tapat at regular. Doon mo mararanasan ang multiplication sa gawain ng kaharian ng Diyos. Pangatlo, ibahagi mo ang iyong testimony sa natural na paraan. Hindi mo kailangan maghintay ng perfect moment. Ang istorya mo ng katapatan ng Diyos ay may kapangyarihang maghasik ng pag-asa sa ordinaryong usapan. Habang ikaw ay nagkukwento ng ginawa ng Diyos sa iyo, may binhi kang inihahasik sa puso ng iba. Pero kapatid, may babala rin ako kapag hindi mo nire-release ang bunga ng Diyos sa buhay mo. Unti-unti ka magiging stagnant. Kapag inimbak mo ang kaloob, maaring unti-unting mawala ang apoy sa puso mo. Kapag hindi mo binahagi ang kwento mo, mawawala ang opportunity para palakasin ng iba, pati ang sarili mong pananampalataya. Parang isang punong namumunga pero hindi nagkakalat ng buto. Maganda sa paningin pero hindi nakakapagparami. Sa kultura natin ngayon, tinuturuan tayo mag-ipon, mag-imbak, magparami ng para sa sarili. Pero iba ang prinsipyo ng Diyos. Ang pagpaparami sa kaharian ng Diyos ay hindi sa pag-ipon, kundi sa pagbibigay. Hindi sa paghawak, kundi sa pag-release. Isipin mo yung kwento ng 5 tinapay at 2 isda. Hindi hinawakan ng Panginoong Hesus ang pagkain at sinabing, sapat na to para sa akin. Hindi, pinamahagi niya. At doon sa pamimigay, nangyari ang himala ng multiplication. Kaya kapatid, ito hamon ko sa iyo. Ikatlong punto ng ating mensahe, multiply what God started in you. Handa ka bang i-release ang bunga na binibigay ng Diyos sa iyo? Hindi ka magmumultiply sa pagkakamig mo. Magmumultiply ka kapag nagre-release ka na. Handa ka na bang itigil ang pagtatago ng paglago mo at gamitin ang oras mo, ang kaloob mo at ang testimony mo para itayo din ang iba? Kaibigan, mag-decide ka ngayon na itanong sa sarili mo ito araw-araw. Sino ang lumalago dahil sa ginagawa ng Diyos sa akin? Dahil ito ang katotohanan, hindi ka niligtas ng Diyos para lang sumipsip ng pagpapala, kundi niligtas ka niya para mag-umapaw at ikaw ang magpalago rin ng iba. Hindi ka binago para lang tingnan at hangaan, kundi binago ka niya para maging sentro ng multiplication, kung saan lumalawak ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Kaibigan, bago tayo magtapos, gusto kong bigyan ka ng pinakamahalagang hamon sa buhay. Lahat ng narinig mo ngayon mula sa pruning, sa pananatili hanggang sa pagbunga ay walang saysay. Ang lahat ng ito kung hindi ka muna nakakabit sa baging, kung hindi ka muna nakakabit sa Panginoong Hesus. Marahil buong buhay mo, sinusubukan mong ayusin ang sarili mo. Nagpupursige kang mamunga pero laging may kulang. Kaibigan, hindi mo kayang mamunga kung wala si Lord sa puso mo. Hindi mo kailanman makakamit ang layunin mo kung hindi ka muna susuko sa Kanya. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng pagsuko. Kung handa kang manampalatay sa Panginoong Hesus, ay ipanalangin mo ito na may pananampalatay sa Kanya. Sabihin mo, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso.
pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, ikaw na ang masusunod sa buhay ko. Tulungan mo ako lumago at mamunga para sa iyo. Amen. Kung ipinanalangin mo yan ng tapat, maligayang pagdating sa pamilya ng Diyos, kapatid, nakakonekta ka na ngayon sa true vine, ang Panginoong Yesus mismo. At tandaan mo ito, na ang layunin ng Diyos sa buhay mo ay magsimula kang lumago, magbunga, magmultiply. So, review tayo. Paano natin i-multiply ang sinimulan ng Diyos sa ating buhay? Receive God's pruning with faith. Huwag ka matakot kapag nililinis o may tinatabas ang Diyos sa iyong buhay. Ang bawat putol ay may layunin. Hinuhubog ka niya para mamunga. Pangalawa, remain faithful in your walk. Ang bunga ay hindi biglaan. Ito ay dumarating sa araw-araw na pananatili sa Panginoong Yesus. Kapag rooted ka sa Kanya, lalabas ang bunga sa buhay mo. Pero kung hindi, ay wala ka rin bunga. At pangatlo, release fruit that multiplies. Ang bunga ay hindi para itago. Ito ay para i-share. Huwag mong ikulong ang biyaya ng Diyos sa sarili mo. Ipasa mo ito. Palaganapin mo ito. Kaibigan, huwag mo lang tapusin ang mensaheng ito sa Amen, kundi tapusin mo ito sa Lord, I'm ready. Handa ka na ba magpatuloy sa proseso ng pruning? Handa ka na bang manatiling tapat kahit mahirap? Handa ka na bang i-release ang bunga ng Diyos sa buhay mo para sa iba? Dahil tandaan mo kapatid, hindi ka niligtas para lang mabuhay. Niligtas ka para mamunga. At ang sinimulan ng Diyos sa iyo ay nakahanda na siyang paramihin. Kung hahayaan mo siya, multiply what God started in you. God bless.